5 signs na hindi na ikaw ang nagpapasaya sa kanyang buhay. So number 1 na sign na hindi na ikaw ang nagpapasaya sa kanyang buhay is that lagi siyang naiirita kapag nandyan ka. Kapag kasama ka niya, or kapag nandyan ka lang sa paligid, naiirita siya, nabibisit siya. And then makikita mo sa kanyang mga gestures na hanggat maaari ay ayaw ka na nandyan. Hanggat maaari ayaw niyang pakialaman mo kung ano ang kanyang ginagawa. Trust me, kapag ikaw yung nagpapasaya sa kanyang buhay, 100% na natutuwa siya tuwing pinapakialaman mo kung anong kanyang ginagawa. Kung nandyan ka, masaya yan, nakangiti yan, nagpapapansin yan. Pero kung hindi, naiirita yan. Umiiwas yan. Kapag nandyan ka, mawawala siya. Or kapag nagsalita ka ganon, or kapag meron kang sinasabi, nakikita mo sa kanyang mukha na parang nabibisit palagi sa'yo. Hanggat maaari, patahimikin ka na. Huwag ka nang magsalita. Especially kapag nasa marami kayong tao, dahil hindi na nga ikaw ang nagpapasaya sa kanyang buhay. Okay, number 2 na sign is that wala ka sa kanyang top priorities. Kasi bakit ka ba namang i-pro-priority kung hindi na siya masaya sa'yo? Sa lahat ng plano niya, hindi ka masyadong pina-priority, or mararamdaman mo na parang napipilitan lang siya kapag sinasali ka sa kung anumang plano niya. Or kumbaga, mararamdaman mo na taking for granted na lang ang pagsasama niyo. Kung meron kang ipapagawa sa kanya na favor, ang dami niyang rason. Kahit na mag-offer ka pa ng favor, hanggat maaari ay ayaw niya sanang tanggapin. Iba naman yung dahil sa nahihiya na siya, at iba yung talagang ayaw niya lang na ma-involve pa sa'yo. It's a big sign na hindi na ikaw ang nagpapasaya sa kanya. And singitan ko lang, ganito kasi ang nature ng tao. Hindi po maaari na hindi natin hanapin kung ano at sino ang magpapasaya sa atin. So, kung hindi na siya masayaw sa'yo, expect na may ibang bagay o ibang tao na nagpapasaya sa kanya. Hindi po maaari na wala. 100% yan. Alam ng mga kababaihan yan. Alam ninyo yan. Maghahanap kayo at magmahanap kayo na magko-comfort at magpapasaya sa inyo. Sabi ko nga, kung hindi na siya masaya sa'yo, may ibang bagay o ibang tao. Ang dahilan kung bakit nagiging masaya siya at hindi sa'yo. Number 3 na sign is that okay lang sa kanya kahit na hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagkikita, wala lang sa kanya. Magkaroon kayo ng space, distansya, mayroon siyang pupuntahan, ganon. Hindi man lang siya mag-reach out, hindi ka man lang kausapin, hindi ka man lang tawagan, at yun ay okay lang sa kanya. And then kapag nagkita pa kayo, parang hindi ka man lang na-miss, hindi ka man lang ihag, or ihag ka man pero parang bitin, parang ayaw niya man lang ng matagal na hug, ganon. Yun nga, parang naiirita siya minsan. Mga taking for granted na nga lang yung mga hugs niya, mga kiss niya. Hindi mo mararamdaman yung intimate na pagkamiss niya sa'yo. Hindi mo mararamdaman yung mas malalim na pagkatigang niya sana sa'yo. Kumbaga, okay lang. Sa totoo lang, mas masaya pa nga siya ng ibang kausap niya eh. Mga kaibigan niya kausap niya. Means, hindi na ikaw yung papasaya sa kanyang buhay. Number 4 is that sobrang sakit niyang magsalita sa'yo. Hindi man lang siya sensitive about sa nararamdaman mo. Hindi siya careful sa side mo, sa puso mo. Wala siyang pakialam. When it comes sa'yo, napaka-harsh niya. Sobra siyang magsalita. Sobra siyang sigawan ka pa ganon kahit sa actions niya. And then ipaparamdam niya na wala siyang pakialam sa opinion mo, sa ideas mo. Samantalang sa ibang tao, todo hanga siya. Sa ibang tao, na-appreciate niya, pero sa'yo, hanggat maaari, papatahimikin ka eh. It's a big sign na hindi na siya masaya sa'yo. And last but not the least, number 5 is that mas masaya na siya sa iba kaysa sa'yo. Mas masaya na siya sa kaibigan niya, sa laro niya, sa trabaho niya, at sa kung anumang bagay na kung saan ina-idolize na niya more than you. At makikita mo yun. Hindi mo pwedeng itago, hindi ka pwedeng magbulag-bulagan. Kasi ikaw mismo, kahit magbulag-bulagan ka, alam mo na hindi na siya masaya sa'yo. Alam mo yan, ramdam mo yan. Mararamdaman mo. Nagbago talaga siya. Even if you try to deny na nagbago siya, deep inside, talagang alam mo na nagbago siya. It's a big sign na hindi na ikaw ang mapapasaya sa kanyang buhay. So ano ngayon ang dapat mong gawin? Ganito. Ang isang tao, hindi po pwedeng mawawalan ng gana po sa atin, or mawawala yung saya niya sa atin, pagmamahal niya sa atin, kung wala tayong ginawa. Hindi ko ni sinasabi na kasalanan mo lahat, that it is your fault. No. Nope.
Pero may factor po tayo. Unang-una sa lahat, ano bang atmosphere ang binibigay mo? Kumusta ba yung approach mo sa kanya? Are you sure na binavalidate mo din siya? Are you sure na na-appreciate mo din siya? Are you sure na nararamdaman niya yung respeto mo? Yung pagmamahal mo rin sa kanya? Are you sure na sinusupport mo siya? Are you sure na pinapakinggan mo siya? Ginawa mo ba lahat ng yun? Kasi kung hindi, sometimes yun yung dahilan kung bakit nawawalan na siya ng gana at hahanapin niya yon sa ibang tao, sa mga bagay, sa kanyang trabaho, sa games, ganon, sa iba't ibang bagay. Kasi hindi niya yon mahanap sa'yo. So hindi mo siya masisisi doon. Okay? So yun yung pinaka-tips ko sa'yo is that make a change. Kung alam mo na ikaw yung factor, then make a change. There's nothing wrong to make a change. There's nothing na mawala naman sa'yo pride at ego mo lang. And kapag may pagbabago sa'yo, it means yung buhay mo may pagbabago rin. May improvement din. May maganda ring mangyayari. So, make a change. Magbago ka po. Anyways, para din naman sa kabutihan mo yan. Hindi lang sa relationship. Okay? Pangalawa, na-advise ko, especially ito sa mga mag-asawa ha, is that make sure to provide an atmosphere na kung saan gustong-gusto niya. Para mag-stay naman siya sa'yo. Para maging masaya naman siya sa'yo. Like, kung ikaw ay masyadong maingay, bungangera, hindi ko din sabay na wala siyang kasalanan kung bakit ka nagbubunganga, no? Of course, meron. Pero i-try mo na mag-provide ng positive na atmosphere, ng joyful or masayang atmosphere, ng supportive na atmosphere. I-try mo na i-provide yun. Kasi a person wants to stay with us depends sa kung anong atmosphere ang naipo-provide natin sa kanila. Because kung nakaka-distract or nakaka-repel yung atmosphere na binibigay natin, sino ba naman ang gustong mag-stay? Of course, wala. Pero kung nakaka-attract yung atmosphere na provide natin, you don't need to force anyone. You don't need. Kusa silang lalapit sa'yo. Okay? So it's about kung ano yung naipo-provide mo na atmosphere. Kung bakit hindi na siya masaya sa'yo or kung bakit magkukontinue yung pagiging masaya niya sa'yo. Okay? And ito yung advice ko naman kapag jowa mo pa lang. Okay? Kapag jowa mo pa lang, kapag nagbago ka na, kapag alam mo naman na positive yung pinoprovide mo na energy, gano'n, na atmosphere, tapos ganun pa rin na hindi siya masaya sa'yo, then mag-let go ka. Yung nawalan, hindi po ikaw yung nawalan, kundi siya yung nawalan. Just mag-let go ka lang. Okay? So, kapag asawa mo naman, after mo na nagbago gano'n, may na-correct sa sarili mo gano'n, nag-provide ka ng positive na energy atmosphere tapos wala pa rin, then pray for your partner. Yung separation is not the solution. Of course, hindi ko sinasabing never, pero yun yung pinaka last resort, especially kapag may abuse na nangyayari, paulit-ulit na lang na cheating yung nangyayari, then separation maybe is the solution. Pero kung hindi mo pa siya pinag-pray, lumapit ka sa Panginoon, Lord, hindi ko na po kaya na baguhin siya. Panginoon, alam ko na kaya mo siyang baguhin. That it is only by you and by your strength and by your power and by your blood na kaya mo siyang baguhin. So, ipag-pray mo siya. Okay? So, I believe sa naibigay ko sa inyo, hindi man 100% maybe ineffective sa inyo, pero nagawa ko na kasi to. Is that yung hindi na siya masaya sa'yo or nadadry na siya, nawala na siya ng gana sa'yo, mabubuhayan ulit. Okay? Mabubuhayan ulit yung pagmamahal niya sa'yo, yung pagiging masaya niya sa'yo. Nakadepende rin sa'yo yan. So that's it. Maraming salamat. I hope na marami po kayong natutunan. God bless.